babala sa mga kababayan nating OFW. Sa lahat ng mga kababayan natin na nagpaplano na gustong mag-invest sa concrete pond sa pag-aalaga ng hito o either tilapia. Ang pera pong inyong pinaghirapan, ang perang inyong pinagtiisan, ang pera na inyong inipon sa mahabang panahon ay huwag sa concrete pond ilaan. Ako ay nagsasalita batay lamang sa 2 taon na pag-aalaga ko ng hito dito sa concrete pond. Hindi ko nire-represent yung iba. Kung iba man ang sistema nila, hindi ko sila nire-represent. Pero more or less, kung ano yung naranasan ko sa pag-aalaga ng hito, halos ganun din ang nararanasan yung ibang nag-aalaga nito. Dito sa pag-aalaga ng hito sa concrete pond, merong scam. Ano yung scam? Iyan ay yung mga false informations na makikita natin sa mga videos ng ibang mga vloggers na nag-aalaga ng ganito, na nagpapakita ng kanilang mga karanasan. Halos ang pinapakita nila dyan ay puro nagtagumpay sila, pero hindi nila pinapakita yung kanilang mga harvest. Ang pinapakita nila dyan ay kung paano sila nag-aalaga. Pero ang totoo niyan, tinatago nila yung mga harvest nila kung kumita ba sila o hindi. So iyan ay maliwanag na scam. Kaya Paps, kaibigan, kung ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa o nagtatrabaho kahit dito sa Pilipinas at kumikita ka ng sapat para sa inyong pamilya, ay isave mo muna. Huwag ka munang pumasok dito sa ganitong business. Kasi ang naranasan ko ngayon, etong 2 taon, hindi na ako paligoy-ligo pa, nabudol ako. Una, nabudol ko noong nagpalit ang administrasyon ng gobyerno natin. Tapos ang sabi niya, tututukan niya ang agrikultura. I-give up ko na yung trabaho ko doon sa Maynila. Although kumikita rin naman ako doon ng hindi man sapat, kundi naitatawid ko naman yung pangangailangan ng aking pamilya doon. Inakala ko na mas may future ako dito sa probinsya dahil nga sa, alam mo na, yung pangako na magiging maayos ang buhay ng mga Pilipino. So, nag-venture ako dito sa probinsya. Como nga, may lupa akong maliit dito. May mga lupa ang pamilya ko. Sabi ko, okay, sa agrikultura pupunta ako sa aquaculture. Yung kagustuhan ko rin na makatulong kahit papano. Eto nga, inumpisahan ko yung aking pag-aalaga ng hito. Nung naglaon, mga ilang buwan ang nakaraan, ano ang nangyari? Nakita ko na yung gobyerno na sinuportahan ko ay hindi rin pala sumusuporta sa mga magsasakang kagaya ko. Dahil ang taas-taas na ng inputs, ang mahal-mahal ng bilihin, ang mahal-mahal ng pagpagawa ng pandang ito, ang mahal-mahal ng palang pakain ng ating isda. Hindi natin pwedeng ibenta ng mas mababa yung produkto natin. So nawala na dyan yung konsepto ng food security and stability. Pag sinabi nating food and security and stability, anong ibig sabihin yan? Meron tayong pagkain na available and affordable. So, paano namin ibebenta yung mga products namin? Kung mataas ang inputs. So, wala na tayong food security. Ang mangyayari niyan, mag-i-import na naman. Saan tayo pupulutin magsasaka? Gaya nito mga paps, itong 4 na butas ng aking concrete pad, may karga yan. Mga for sale size lahat na yan. 6 months na yan. Pero wala na akong pagkakataon para kumita dyan. Kasi nga, hindi ko binibitawan yung aking produkto ng mas mababa sa 120. Kasi sa computation ko na 120, break even ako doon. Hindi na ako kikita doon. Ngayon, kung bababa pa ako sa 120, lugi na ako. So, ang ginagawa ko na lang, kung meron na lang bibili dito, bebentahan ko. Pero retail price. Kasi hindi na ako kumikita sa wholesale price. Pakain ako ng pakain dito. Gastos ako ng gastos dito. So, yun ay sacrifice ko na. At least, meron ng pagkain yung pamilya ko. Hindi na ako bibili. Kung gusto namin mag-ulam, meron na kaming ulam. Pero kung gawin mong negosyo, yung ganitong pag-aalaga ng hito, na ang taas ng inputs, sinasabi ko na sa inyo mga paps, wag. Matatalo tayo pag sa concrete pond tayo mag-aalaga. Kasi sa concrete pond, mas mataas ang consumption natin sa patuka kaysa sa doon sa earthen pond. Kaya mas malaki ang gasusin natin sa concrete. Yung pangalawang bagay kung saan ako nabudol o saan ako na-scam,
may ipapakita ko sa inyo na video na pinagbatayan ko noong nagre-research ako ng pag-aalaga ng hito. Ito talaga yung bumungad sa akin, kaya talagang naengganyo ako na mag-alaga ng hito. Pero ginawa ko na ang lahat na makakaya ko dito. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi umikot ng umikot sa fish pond ko. Wala na akong ginawa sa buhay ko araw, gabi. Dito na lang talaga ako nakatutok. Hindi na ako nagtatrabaho ng iba kung maliban doon sa pagsaka ko sa kapangisda ko. Then most of my time ginugugol ko na dito sa fish pond ko. So eto yung video kung saan ako na-scam. Sinasabi ko na na-scam ako dito. Ako sa sarili ko dahil yung tinatawag na false hope. Umasa ako na ganyan nga ang mangyayari pag nag-alaga ko ng hito. Pero hindi pala. Tingnan natin yung video, i-share ko sa inyo, hiramin ko muna, pagpasensyaan mo na kapatid. Hindi kita pinagtitripan, hindi ko pinagtitripan yung video mo. Pero gusto ko lang ipakita yung totoo na naranasan ko. At maaring maranasan din ng mga mag-aalaga. Start ko sila ngayon na magpagawa na ng 4x4 na concrete pond at mag-uumpisa po sila sa 2,500 pieces. So ayan mga paps, yung unang punto na nakita ko dito. At 2,500 pieces ang aalagaan mo sa 4x4 square meter na concrete pond. Sinasabi ko sa iyo, overcrowded yan. Nag-a-average ngayon yan ng 156 pieces per square meter. So, ang magiging resulta niyan, kung hindi man bansot, magkakamatayan yan. So, malulugi ka. Doon pa lang sa number ng alagaan mo. Hindi ko naman sinasabing tiyak, pero sigurado ako, bansot yan. Alam niyo po mamaya, pag-uusapan natin kung paano sila kikita sa maliit na puhunan, pero malaking pagkakakitaan. Sa 2,500 piraso, papakita po namin sa inyo mamaya ang computation kung gaano po kalaki ang kikitain nyo. Dito sa idea ng maliit na puhunan, malaking pagkakakitaan, dito talaga ako nabudol. Dahil sinasabi niya yung 2,500 na alagaan niya, 15,000 lang daw ang puhunan niya. Hello po ulit. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung ating po pwedeng kitain sa ating hanap buhay na concrete pond. Ngayon po, papakita ko sa inyo isang simple computation kung paano po tayo kikita sa concrete pond fish farming o yung tinatawag namin palaisdaan sa bakuran, backyard fish farming. Ano po? Tulad po nung kanina, yung pong kumuha sa amin ng 2,500 piraso, binagbayad po siya ng 15,000 pesos. Ang bentahan niya ng fingerlings niya ay sa isang isa. So, 15,000 pesos ang presyo noong 2,500 na binili niya sa kanya. Ngayon po, tingnan niyo po ito po ang ating simple computation. After 3 to 4 months po, ang inyong 3 to 4 inches, 5 inches na binili, magiging 4, 3, 2 na po ang 1 kilo. O diba mga paps? Ang sarap pakinggan na after 3 to 4 months, yun daw 5 inches na inaalagaan mo ay magiging 4, 3 at 2 ang 1 kilo. Wow! Talagang napabilib talaga ako doon. Yan ay totoo kaya. Sa karanasan ko, merong ganun, pero majority ay mas maliliit sa sinasabi niya 4:3:1. 2,500, kukumpitin na po natin yan sa per kilo, hindi na po per piraso. Pero ang pinakamababa na po natin gawing computation is 4 pieces ang 1 kilo. Doon na po tayo sa gumitna. Kasi marami po, meron ding nag-oversize, 2 piraso, 1 kilo, mayroong 5 piraso, 2 kilo, 3, 1 kilo. Doon na lang po tayo sa pinakamababa na, 4 po ang 1 kilo. So ang sinasabi sa atin ng ating kaibigan na to, doon tayo sa idea na 4 pieces sa 1 kilo. Ang ibig sabihin niyan, flat. 4 pieces yung pinakamaliliit niya. Kasi sabi niya, nag-o-oversize daw yung iba. So ang titimbangin daw niya, yung 4 pieces. So hindi niya sinasabi dyan na meron pang mas maliit. O kaya meron pa pala dyan undersize. 100% after 4 months, 3 to 4 months, madidispose mo lahat yung alaga mo. At ang pinakamaliit na sinasabi niyan, 4 pieces sa 1 kilo. Wow! Yung 2,500 po natin, i-divide natin yan sa 4 per kilo. Makakakuha ka po ng 625 kilos. O, di ba? Napaka-hype talaga.
hyper na hyper talaga, di ba? 100% mabubuhay mo yung hito mo. Makaka-harvest ka ng 625 kilos. Hype. Okay, ituloy natin. Mamaya po tayo magtatanong tungkol po sa mga namamatay, sa nababawas, sa mortality rate. Mamaya po. Ito po muna yung compute natin. Sa 2,500 piraso, makakakuha ka po ng 625 kilos. Sa 625 kilos po, mga kapishpan, ang bentahan po ngayon ng hito sa bayan, sa palengke, 160 pesos. Pag sa amin po sila bumibili, pinapakiyo po yung aming paninda, yung aming mga hinaharvest, 120 pesos po ang bigayan ngayon. Pero, ang nabalitaan ko ngayon, 130 pa. Ganun po ka-in-demand ang hito ngayon. Kasi sa 120 na lamang po natin computein. 625 kilos times 120 pesos. Ang pinuhunan mo po na 15,000. 75,000 po ang inyong mapagbebentahan. O, di ba? Again, gusto ko lang klaruhin na sa akin sarili na naramdaman ko dito na na-scam ako. Kasi ang sinasabi niya, mamuhunan ka ng 15,000. Wow, 15,000. Talagang nag-isip ako. 15,000 daw ang puhunan mo. Tapos 75,000 ang iyong mapagbebentahan. O, di ba? Pagka yun lang ang napanood mo, isipin mo, wow. Mag-isip ka na agad, 15,000 less 7,000. Kikita ka nga ng 60,000. Eh, talaga namang mapapawaw ka. Eh, hindi ka na mag-aatubili. Uutang ka na ng pampuhunan mo na 15,000. Tignan niyo po. I-minus natin dyan yung puhunan natin na 15,000. Meron kang 60,000. Klarong-klaro naman na sinasabi niya, i-minus natin yung 15,000 na puhunan. Ah, diba? 15,000 lang talaga ang sinasabi niya na yung puhunan. No more, no less. Sa 60,000, sabihin nyo na po yung pakain natin, tubig, nasa 10,000 na po. I-minus pa natin ang 10,000. Meron ka po pong 50,000. Oh, ayan, di ba? Sabi mo kanina, ang puhunan mo 15,000, ngayon magdadagdag ka ng 10,000. Napatuka mo, yung feeds mo, saka yung tubig mo, 10,000. Ayun ang tawag dyan, hindi ba puhunan din yan? Oh, okay. Tanggapin na natin. Yung computation mo na 10,000 ang tubig mo, tsaka yung pakain mo, gigibain ko lahat ng fish pan ko. Kung yung 2,500 na 100% nabuhay, 10,000 lang ang mapapakain mo, o 10,000 lang ang dagdag na gastos mo, gigibain ko. Ito, pwede ko na talaga ipusta to. Gigibain ko lahat ng concrete pan ko kung makuha mo yung 10,000 of 2,500, 100% na buhay ang dagdag na gastos mo lang dyan. Hindi ko man ipapuputol yung TI ko dahil syempre yun na lang natitira sa akin eh. Ito na lang fish pan ko, papagiba ko kung totoo yan sinasabi mo. 10,000 lang ang gastos mo dito sa 2,500 na alagaan mo, 100% buhay. Sasabihin ng iba, paano po yung mga mortality rate? Yung mga nabawas, yung mga namatay? Hindi inaasahan, may mga nababawas po talaga. Mga kapishpan, in 4 to 3 months, 3 to 4 months, yung 50,000 mo, sabihin mo nang nabawasan pa yan, naging 40,000 na lang ang kinita mo. O yan, nag-minus ka rin pala ng 10,000 ulit para sa mortality mo. So ibig sabihin, almost 15% ang kinocompute mo na mortality. Kanina, pinakita mo, 100%, ang kinompute mo, 625 kilos ang harvest mo. Then, nagbawas ka na, nagbawas yung mga mortality and other gastos. Diba? Napaka-hype. Ipinakita mo na, gastos mo, another 10,000. Then, another 10,000 sa mortality mo, which is siguro around 15% yon doon sa mortality rate. Ang natitira na lang sa'yo, 40,000. So, okay. Maganda, di ba? Ang laki nga ng kinita mo, 40,000. Masama pa po ba na kumita ka ng 30,000 sa puhunan mo, maliit lang na puhunan? Oo, eto na. Eh, talagang natuwa talaga ako dito. Dahil ang sabi niya, masama ka pa bang kumita ng 30,000 sa maliit lang na puhunan? Akala ko ba 40,000 ang kinita mo? Tapos ngayon biglang naging 30,000 na. Ano nangyari?
Ano yan, ininom natin yung 10,000 ulit. So, ito lang nagpapakita mga paps na medyo hype yung video. Na hindi totoo yung sinasabi niya na kumita ka ng ganito kalaki. 75,000 tapos naging 30,000 na sa bandang huli. So, yung 30,000 doon sa 75,000, ang lumalabas na kita mo around 38 to 40%. Yun sa mga ibang videos ko, sinasabi ko, ang kita talaga dyan, regular na kita, 35%. So, itong kanya, almost 40% na. So, okay. Magaling siya, di ba? Magaling mag-alaga siya. Pero ang sinasabi ko, dito tayo nai-scam. Sa bandang huli, pinapakita niya kung ano nga ba yung totoo. Pero dun sa una, talagang ini-scam nila tayo. Ini-scam nila pala. Ako, hindi tayo. Akalain mo yun, nagsimula ka ta 60,000 nakita sa maliit na puhunan, naging 50. Then, nakikita mo na pala yung gastos mo, naging 40. Tapos sasabihin mo, sa maliit na puhunan, kumita ka ng 30,000. Hype naman talaga. Natutuwa talaga ako sa iyo, Brad. Kaya kayo po, inaanyayahan namin na magpunta po kayo sa aming farm, Backyard Fish Farm. Iniimbitahan ko po kayo lahat. Mag-subscribe po kayo sa aming channel, yung mga video po namin na ina-upload para magkaroon po kayo ng updating sa lahat ng aming mga tutorial. Para po magkasama-sama tayo na kumita habang nagpapahinga sa bahay, habang walang ginagawa, kikita ka po, naglilibang ka na, kumikita ka pa. O sige pa, kumbinsihin mo pa kami. Dahil ang sinasabi mo, kikita tayo, sama-sama tayo maging milyonaryo. Hindi pala yon. Kikita tayo habang nagpapahinga sa bahay, habang walang ginagawa. Diyos ko po, Rudy. Akala nyo ba ang pag-fish pan, tulog ka, maghapon, magdamag? Hindi totoo yan. Di ba? Napakagaling ng idea. Totoo nga naman. Habang nagpapahinga ka, habang wala kang ginagawa, kumikita ka na ng 30,000. Pero hindi mo alam, ang pag-aalaga ng isda, napaka-stress yan, mga kapatid. Dahil pagka tinitingnan mo, pag nakatutok ka, pag nagkakaproblema yung mga isda mo, pati ikaw, magkakaproblema din. Iisipin mo rin yan. Di ba? Baka mamatay yung isda ko, kung ganun. Kaya hindi totoo na nagpapahinga ka, kumikita ka sa iyong palaisdaan. Ang totoo nga niyan, mga paps. Pag gising mo sa umaga, titingnan muna yung isda mo, magbabawas ka na ng tubig, magre-replenish ka na ng tubig, o magpapakain ka. Diba? Pag may fungus pa yan, anong gagawin mo? Gagamutin mo pa yan. Yung mga high technology na mga fish pan. Kapag ka nag-brown out yan, hindi yan natutulog. Binabantayan niya yan. Diba? Tapos sabihin mo, nagpapahinga ka na, walang tulog. Ano yun? Diyos po, Rudy. So, yan mga paps, yung video na yan, 3 years na yata. Kaya, ang dami na nanood dyan. Almost 1 million viewers na yan. So, kumita na yung vlogger dyan. Siguro. Hindi ko lang alam kung kumita siya dyan. Pero, ang totoo niyan, parang na-scam ako dyan. Together with the almost 1 million views. Bakit nga pala na sa OFW ako nagbigay ng babala? Kasi nga mga paps, etong mga kababayan natin, mga OFW, ay alam naman natin na kumikita ng sapat. Kung hindi man, may sobra. So, ibig sabihin sila may mga potentials na makaipon ng pera para pang negosyo pag nag-for good sila. So, sila ang mga target na mag-invest sa mga ganitong mga negosyo sa agri. So, sila ang binababalaan natin, at least magkaroon naman ng precaution and pag-aralan nila kung worth it ang ganitong concrete pond. At saka yung mga ibang kababayan din natin na gustong-gusto rin sa ganito at may konting perang naipon tapos sa ganito rin ilaan, kaya nagbibigay tayo ng babala. Pero mga paps, syempre meron akong babala, pero meron din naman akong suggestion sa ating mga kababayan, mga OFW na gusto mag-invest sa palaisdaan, ay mag-invest ka muna sa lupa. Doon ka gumawa ng earthen pond. Pag nakita mo na umuubra na yung earthen pond mo, saka ka maggawa ng ganitong concrete pond. Kasi itong concrete pond, magagamit mo din naman. Pero, wag yung grow out ang ilagay mo dito. Pwedeng yung mga fingerlings mo, dito muna ilagay. Tapos pag kaya nang mag-survive,
ilagay mo na siya sa earth pond. At doon sa earth pond mo gawin yung grow out. Ibig sabihin, doon mo na siya palakihin. Ngayon, pagka nag-harvest ka na doon sa earth pond mo, pwede mo naman siyang ilipat ulit dito sa concrete pond. Para mas madali ka ng mag-harvest dito sa concrete pond pagka may bumili. Yung mga retail na mga kapitbahay mo, pwede ka nang mag-harvest dito sa concrete pond. Kasi mahirap mag-harvest doon sa earth pond. So, yan ang suggestion ko, mga kapatid. Huwag kang mag-focus sa concrete pond. Kasi malulugi ka dito sa concrete pond. Mauumay ka. Mauubos yung pera mo. Kaya gagawin mo yung grow out mo doon sa earthen pond. Then pag nagbebenta ka na, saka mo ilagay dito sa concrete pond. O kaya mag-breed ka, magagamit mo yung concrete pond. So, ayan lang muna mga kapatid. Sana nakapagbigay ako ng konting impormasyon sa inyo kahit medyo tingin nung iba paninira. Pero hindi naman ako naninira. Kasi ang katotohanan ay hindi paninira. Ang pagsasabi ng kasinungalingan, iyon ang paninira. So, maraming salamat sa inyo mga suporta. Hindi ko sinasabi na mag-subscribe kayo sa akin. Pero malaking tulong na rin kung mapindot nyo yan. Subscribe button. Maraming salamat. And God bless us all. Babush.